Ito yung mga kailangan natin para sa homemade chocolate fudge. By the way, 4 na recipe pala to, times 4 po ito. First, we need 4 cans of evaporated milk. Ang gamit ko ditong brand is Alaska, yung classic. Next naman natin dito is 4 cans din na condensed milk, Jersey brand chocolate. Gagamit din tayo dito ng 2 cups na dark cocoa. How do you pronounce it? Cocoa? Whatever. Sunod naman natin yung 1 cup na cornstarch. Haluin lang natin ito hanggang sa ma-dissolve yung cocoa at yung cornstarch bago natin isalang sa apoy. Isalang natin sa apoy ng medium heat lang. Don't worry about dun sa mga buo-buo pang natira dyan kasi sasalain pa natin yan sa huli. So, kailangan mo lang itong dahan-dahan na haluin pero hindi ka titigil sa paghalo para mas mabilis lumapot yung chocolate fudge ay kailangan sa una ay dahan-dahan mo siyang hahaluin. Make sure na nakahalo mo yung bottom nung pan na ginamit mo, pati yung gilid para hindi masunog. Kapag na-reach mo na yung consistency na malapot na gusto mo para dun sa chocolate fudge, ay ilalagay naman natin yung 1 kilo na Beryl's dark chocolate. Sa puntong ito ay ibababa natin yung apoy sa low heat, then imimix lang natin to all together hanggang sa ma-dissolve yung chocolate. After natin matanggal sa apoy yung chocolate fudge, ay ilalagay naman natin yung 1 bar ng unsalted butter. Mix lang natin ito hanggang sa matunaw yung butter, then sasalain na natin ito kapag okay na. Kapag na-dissolve na yung lahat ng butter dun sa chocolate fudge ay ito na yung part na sasalain natin siya. Kasi importante itong part na ito kasi para make sure na smooth lang yung chocolate fudge. Kasi nga, for sure, meron pang natirang buong mga cocoa dun sa mixture. Kapag nasala mo na lahat ng mixture, ay kailangan mo lang itong palamigin in a room temp, tapos saka mo ilalagay o isa-store sa freezer na pwedeng umabot up to 3 months. Pero sa recipe na to, sa akin to 1 week lang to. Wala pang 1 week kasi ito yung ginagamit ko for customized cakes, cakes in a tub, etc. Basta ito yung ginagamit ko sa lahat ng ginagamit kong cakes. Ganun. Tapos, pwede mo rin itong gawing palaman. Depende sa'yo kung saan mo ito gagamitin. Basta, this is the best recipe na nagawa ko na in-innovate ko simula nung una. So, yun lang. Thank you. See you in the next vlog.